Meron ako narinig na komento doon kanina. Kung ang panawagan ay Marcos resign, paano kung hindi mag-resign? Anong gagawin natin? So, meron bang constitutional basis na hindi tayo ma-charge ng sedition kung ang isigaw natin ay hindi Marcos resign? Kasi sinabi na ni Atty. Vic kanina yung constitutional basis. Magandang hapon po sa lahat. Actually, kahapon lang nausap ni Joseph Pilipin. Sabi niya, Game, pwede ba magsalita ka? Kasi katulad yung sinabi ni Park kanina, hindi ako masyadong magsalita sa kanito, sa kalsada. Ayan, si kasamang dalawang bisyo na magkasama. Alam niyo, kasi nailapit na dito kanina yung sitwasyon ng ating bansa. Napakaliwanag. Alam na natin po lahat yun eh. Ang liwaliwanag yung sinabi ni kasamang kanina, yung mga nagsalita rito. Alam naman natin, na ang kailangan natin ay pagkakaisa. Napakaraming rahanis na eh. Iwa-hiwalay. Kami naman sa labor sector, yung grupo namin, sapagkat historically, kaming mga nasa manggagawa, iba-ibang grupo rin po yan. Gusto ko lang ipaliwanag, kaya binanggit kanina dito sa aming Placido, Labor Power Movement, binuo namin ito sa panahon ng kampanya ni PRRD. Maraming labor sector. Kami lang yung grupo na sumuporta sa kanya. Alam naman natin eh, yung ibang grupo katulad ng nangyayari ngayon, diba? Yung iba pumapanig doon na kung sino ang may pera. Historically, ganun po yan. Hanggang ngayon, makikita nyo, diba? Marami yan mga grupo-grupo na mga union, pero nasaan sila ngayon? Consistent din na doon sa kabila. Yung iba dyan, mga kasamahan ko, nandito po ako since 1980, kasama ko yung mga KMU, nandiyan ako nang galing for 22 years. 22 years. Diba? Bagitin na natin, nandiyan yung laging establishment union, yung trade union Congress of the Philippines. Ngayon, dito sa atin, maliwanag naman, sinabi nga ni kasamang Vic kanina, no? Ilan ba ang labor sector? Diba? Sa pagkakaalam ko, more than 35 million ang mga wage earners. So, napakalaking sektor po sa ating lipunan. Kung matatandaan natin, consistently during the time of martial law, labor ang nangunguna sa kalsada para labanan yung mga patakaran, pangangapi ng administrasyon ni Marcos. Pero in reality, nakatulong lang po yan. Tamang sinabi ni kasamang Vic kanina. Itong administrasyon na to, babagsak ito, hindi lang dahil sa mga rallies, but because of economic situation. Bagsak na bagsak po ang ekonomiya natin at isa sa tinatamaan yan, unang-una, yung foreign direct investment natin, bagsak. Bagsak na bagsak po. Yan ang inaasahan ng mga manggagawa. Diba? Ano ba ang nagtutulak sa ekonomiya natin? Dalawang bagay lang po yan. Diba? Yung stimulus na tinatawag. Kinakailangan gumastos ang gobyerno para lumabas ang pera, may trabaho mga manggagawa. Pangalawa, kinakailangan mayroong foreign direct investment o lumalakas yung negosyo yung mga investor. Sa ngayon,
pareho po bagsak yan. Diba? Pinag-uusapan sa budget deliberation, di ba? Binababaan yung mga budget. Sa makatuwid, walang stimulan. Bagsak ang pagpasok ng investor. So tuloy-tuloy na pabulusong ang ating ekonomiya. Pangalawa, ninanakaw yung mga taxes natin. Maraming mandaraya na hindi nagbabayad ng tax. Pero sa hangin namin mga manggagawa, hindi pa namin sinusweldo, kinukulikta na yung taxes. Sa makatuwid, apektado yung mga manggagawa sapagkat hindi nakakapandaya ng pagbabayad ng taxes. So anyway, nandiyan na po tayo. Diba? Tamang-tama po ito. Itong bago na mong koalisyon natin. Kanina, si kasamang part dito, kung matatanda ko, noong August, September 21, kaya muntik na kami, kasama namin si Atty. Topacio Ron nasa Liwasang Bonifacio. Nung parating na kami, yung grupo ko, hindi naman sa pagyayabang, pinakamalaking organized group. Biglang si Rosie Placido at saka si Park Ata. Lusupin natin ang Malacanang! Mabuti na lang di kami nasama doon sa kulo, dito kami sa kabila. So, ito po, tama-tama. Salamat dito sa pagkakataon ito sapagkat sa Atrainta maraming magrarally. Merong sa Lunita, merong ata sa People's Power. Pero, what have we in common? Diba? Pareho sila yung nananawagan na Marcos resign. Di ba ba? Ang tanong nga namin sa hain ng magagawa, bakit ka nagrarally? May corruption daw. Talamak ang corruption. Mayroon bang corruption o walang corrupt? Diba? Kaya, kinakailangan po, may suggestion kami, di ba? Etong rally sa Atrainta, pamumunuan po ito. Anyway, kami naman nasa ilalim ng naisog. Ngayon, may bagong koalisyon. Sponsor namin ito bilang Labor Power Movement. At nakahanda na kami, nasa Liwasang Bonifacio tayo. At sinasabi namin noon pa, ang panawagan natin ay Marcos resign. Para hindi tayo maligaw. Pag tayo maligaw, isa lang, kinakailangan. By this time, klaro na po ang direksyon natin. Huwag tayong paligo-ligo. Klaro, matindi ang corruption, ang solusyon, dahil ang corruption na nagaling sa Malacanang, dapat bumaba na si BBM. So, salamat at maraming mga grupo dito na kasama doon sa mga naunang rallies. Di ba? Kung matatandaan nyo, nung nakaraang rally ng Iglesia, kami doon sa tinamoy kami, Maniso. Di ba ba? Kasi may placard doon kami na Marcos resign. So, ang mungkahin namin, pag-usapan po natin ito, ayusin natin para diretso tayo sapagkat tamang sinabi ni kasamang Vic, yung salita rito. Gusto natin matahimik constitutional succession. Kung bumaba man si BBM, diba? Kinakailangan maliwanag yung direksyon natin. Uupo si Sara sapagkat siya ang nakalagay sa saligang batas. Walang iba. Mga kasama. Huwag tayo, huwag tayo paligid-ligoy. Maliligaw po tayo. Sapagkat may mga grupo, alam naman natin yan, na gusto bumaba si BBM, pero hindi naman si Sara ang gustong ipalit. Maliwanag na lambag sa saligang batas natin. Pinangitin kanina. Kaninong saligang batas na ito? Itong saligang batas na ito ay bunga ito sa panahon na nandiyan yung mga totoong ginawa, panahon ni Cory. So kinakailangan ipamukha natin sa kanila na dapat pagbaba ni BBM,
kinakailangan ang papalit BP Sara sapagkat siya ang nakalagay sa ating saligang batas. Kaya po mga kasama, hindi na ako magtatagal. Iniipitan naman ngayon. Diba? Sana lumaki po ito. Sapagkat iniisip namin kung kakayanin natin sa pangunguna ng libon. Tapatan natin yung mga rallying nakatakda sa Lolita, nakatakda sa People Power. At tayo maliwanag. Damihan natin ang placard natin. Napakalaki ng mga istormers natin. Marcos resign. Marcos resign. Huwag tayong matakot. Si Decius daw yung resign. Kalukuhan po yun. Kung si Decius po yan, magdala tayo ng tig-isang placard. Marcos resign. Kung si Decius yan, ipakulong tayong lahat. At marami pa susunod na magsisigaw ng Marcos resign. Kaya maraming salamat. Inaanya namin kayo sa November 30, Liwasang Bonitas, Bonifacio, 2 o'clock. Magdala tayo ng prakal na nagtatakda ng Marcos resign. Ang mga manggagawa sa hari namin ay handang lumaban. Sabi nga ni kasamang pin kanina pagsalita ka attorney, commitment. Sabi ko, hindi nagbabago yung commitment namin sa hari ng mga manggagawa sa grupo namin. Labor Power Movement, Paraki Duterte, tuloy-tuloy po yan hanggang di tayo magtagumpay. Maraming salamat. Mabuhay ang mga manggagawa. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang St. Philippines Coalition. Marcos resign! Thank you, attorney. Tama naman po yun. Ano bang akto ng illegal na paghalili ay matatawag natin destabilisasyon at pagyura sa ating soberenya. Kaya dapat po legal na ipanawagan natin sabay-sabay. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Okay. Balik, the last but not the least, tawagin natin ang ating representante ng mga kapatid na Muslim mula sa farm, Dato Mus Litasan. Okay, habang leader po natin, we'd like also to acknowledge the presence of Attorney David Castillon. Palakpakan po natin si Attorney David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una sa lahat, hirap pong sundan ng mga speeches kanina. Bigat at malalakas po yung mga boses nila. Ako po si Mus Pilasan, Director sa Islamic Institute sa Ateneo de Davao University. Dati po akong member of the Parliament of the Bangsamoro Transition Authority. Dati din po akong commissioner. Kami po yung gumawa ng Bangsamoro Basic Law na naging Bangsamoro Organic Law na bumuo ng BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Masakit po sa aming mga taga-BARM ang nangyari. Yung father, yung tao po na nagbigay sa amin ng totoong autonomiya ay nasa ibang bansa. Kinidnap siya, dinala siya sa The Hague. Ngayon, wala kang makitang barn leader, Bangsamoro leader na nakaupo na nagsasabing pauwiin si tatay ko. Masaya po kami, nakita ko yung mga kasamahan natin, mga Maranao, mga Sapa, mga Tausug, mga Maguindanao, at may mga Iranon na nandito ngayon. Sila po yung tunay ng mga Bangsamoro. Mga kapatid natin mga MNLF at MILF. Ngayon, hindi lang sila nakapagsalita openly, but somehow, alam po natin na ang gusto nila ay Marcos resign. So, para po hindi mawala yung thoughts ng ating mensahe, babasahin ko lang po muna itong ginawa namin maliit na message from the Muslim Filipinos and the residents of the Bangsamoro. So on behalf
of Muslim Filipinos and the Bangsamoro people, we stand in firm solidarity with the Save the Philippines coalition. For decades, we in Mindanao have known the bitter taste of injustice, the pain of stolen sovereignty, and the struggle for our right to self-determination against a system that has often marginalized us. We recognize the same patterns of abuse, deception, and impunity now gripping the entire nation under the leadership of President Bongbong Marcos Jr. While I was listening to Attorney Vic Rodriguez, naalala ko po ang 2022 elections. Through the different parallel groups, we carried the banner of the unity for Marcos Jr. and Sara Duterte across every island of the nation. Like you, we believe in the cause. We were the foot soldiers of the unity team, fueled by a shared vision. But just months after their victory, we discovered a painful truth. What Attorney Vic Rodriguez shared this afternoon ay hindi po pang politika lamang. This is the sad reality. We are made to drink the poison of the corrupt administration of Bongbong Marcos. We need to remove this poison in our system. What we discussed this afternoon until this evening can no longer be ignored by the Filipino people, can no longer be ignored by the men in uniform, the PNP and the AFP. We can no longer ignore this. Again, this is not merely a political crisis. It is a moral collapse that deepens the suffering of all Filipinos. Nakita na po natin sa bagyo, sa lindol, ano ang nangyari sa ating mga kababayan. But we in Mindanao, we have endured enough. We stood against all odds. Our struggle for justice and self-determination has taught us that silence in the face of tyranny is not an option. Therefore, our call is clear and demands immediate action. We join the unequivocal demand for the resignation of Bongbong Marcos Jr. and the constitutional succession to proceed without delay. This is the necessary first step to reset our nation's path. We must save the Philippines. We must bravely stand together, learn from our shared histories as Filipinos, as Bangsamoro. We must relentlessly pursue this basis of unity for a future where justice, freedom, and genuine autonomy for our people are not just our dream, but our reality. Thank you po. Maraming salamat. Bangsamoro for Free Philippines. Thank you po. Maraming salamat, Dato Mus. Okay, salamat po ulit, Dato Mus. At of course, we'd like also to acknowledge the presence of Honorable former Councilor Johanna Caimo of Tarlac. Palakpakan po natin. Ano, Tarlac? Ganun din si former Honorable Councilor from Bukawi, Bulacan, Dennis Carpio. Former Director Dante Navarro at si Yusek Peri Belmonte, former po NAPSI Undersecretary. Welcome po. Malapit na tayo matapos. Maraming salamat at lahat ay nag-stay. Hayaan nyo, isummarize ko lang ang naging basis of unity mula sa mga pahayag ng ating mga kasama.
Basis of unity, bakit natin itinatayo ang Save the Philippines Coalition? Una, tayo'y nagkakaisa sa matinding krisis na hinaharap ng ating bansa. Morally, politically, economically. Agree? Pangalawa, kailangan salipin ang inang bayan. Save the Philippines. Agree? Pangatlo, kailangan paalisin si Bongbong Marcos. Agree? Pang-apat, kailangan constitutional succession. Maupo si Bibi Inday Sara. Agree? At panglima, kailangan natin tulungan si Bibi Inday Sara maisulong ang tunay na pagbabago. Agree? Yan po ang limang basis of unity ng ating kinusang Save the Philippines Coalition. Kung tayo'y lahat nag-agree niyan, agree ba ang mga doctors? Agree ba ang mga lifesavers? Agree ba ang mga frontliners? Agree. Tayo tayong lahat. Tatawagin natin si Secretary Bebon Bello. Nakaalis na. Tawagin natin si Attorney Raul Lambino upang pangunahan ang ating panunumpa sa watawat. Mabuhay! Sigaw kayo, bakit tayo sumigaw? Maalala niyo pa ang ating panunumpa sa watawat? Ipa-flash natin. Palakpakan po natin, Atty. Raul Lambino. Well, sabi ni Secretary Pete, I can say a few words. Rob, thank you for the most wonderful reaction to the most wonderful speech of Attorney Vic Rodriguez. All those who have spoken their pieces, nakakakilabot at nakakapanindig balahibo. Tapos, meron ako narinig na komento doon kanina. Kung ang panawagan ay Marcos resign, paano kung hindi mag-resign? Anong gagawin natin? So, meron bang constitutional basis na hindi tayo ma-charge ng sedition? Kung ang isigaw natin ay hindi Marcos resign, kasi sinabi na ni Atty. Vic kanina yung constitutional basis. Article 7, Section 8 ng ating saligang batas, binanggit yung mga iba't ibang instances na pwedeng magpalit ng Pangulo ng Pilipinas. In case of death, in case of resignation, in case of permanent incapacity, and removal from office. So, removal from office is also constitutional, but how? Para hindi maging seditious, there are two instances. First, yung gusto nilang gawin kay Bibi Inday Sara. Impeach and convict so that she will be removed. If you can do that to the Vice President, to the Ombudsman, to Justices of the Supreme Court, to the members of the Constitutional Commission, you can also do that to the President as we have done against former President Joseph Estrada. Hindi ba? Pero hindi gagawin ng mga congressmen yan eh. Hindi nila i-impeach. Hindi rin i-convict yan ng Senado.
Kamali ng timing kasi si Ronald Cardema na paaga, no? Dapat sana naupo muna yung tatlong congressmen ng Duterte yung party list at ngayon sana pwede mag-file ng impeachment. So that's one. The other is under the provision of Article 7, Section 11. At binanggit ni Atty. Vic kanina yung Section 12, which is somehow corollary to the provision of Section 11. Ano ito? Ito yung una, if the President, kung if he is of sound mind, will declare that he is temporarily incapacitated, then he will write the Senate and the House of his incapacity. Pero gagawin pa niya yun? But perhaps he can, because Rob just said, we trust God. And if God's hands will play, he might write the Senate President and the Speaker of the House saying that he is incapacitated and the Vice President becomes acting President. Hindi ba, Congressman Mike? Then he can make bawi. Sabi niya, no, I am now capacitated. So he can take back. But there is also another instance. If majority of the members of the cabinet say that he is incapacitated, then the Vice President becomes the President. So, sabi ng mga kasama ko sa table kanina, pwede ba, Atty. Lambino, sigaw muna natin, Marcos resign, Marcos resign. Sabi ko, okay yun. Kasi, 3 weeks ago, yung UPI, ayaw nilang magbanggit ng Marcos resign. Hindi ba? Nagkaroon ng konting hindi magkakaunawaan dyan during the first day of the rally. Maisog and the Reforma ng Pilipinas were in Liwasang Bonifacio, but you were already shouting, Marcos resign. And now, with the coalition of Save the Philippines, kasama na dyan ang Maisog, ang UPI, ang Reforma Pilipinas, PDP Laban, and all the other sectoral organizations, everyone agreed that the narrative now of this group is Marcos resign. So we are now on that stage, and we have agreed. That's why we are all gathered here. But if he doesn't resign, then we go to the next level. Ano yung isigaw natin? Ano yun? Sabi niya nung nakalagay mo, BBM, you are fired. Katulad ng ginawa nila kay Iis Bersamin. Did he resign? No. He did not resign. He was fired. So, we gave him that mandate. We voted for him. Atty. Vic said, nabudol tayo lahat. So we can now withdraw, and we are withdrawing that mandate. Then the cry would be, you are fired. And with that, tapos na yung paliwanag ko ng konti. So let's now raise our right hand and we recite together panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Kung katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may laman, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng maka-Diyos, maka-tao, makakalikasan at makabansa. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay! Mabuhay tayong lahat. Mabuhay! Thank you, Atty.
Maraming salamat po sa napaka-inspiring words. Salamat, Attorney Raul Lambino. Pwede na tayong umupo. Okay. Meron pa tayong mga ilang dapat gawin bago magdating ang alas 6. Okay. Tito, pauna ko lang sa mga kasama nating mga vloggers at sa lahat po ng mga nagtitingin ng videos. Meron po kasing topic dito mamaya na hindi po pwede. Actually, ito na yon, start na pala. So, pwede niyong i-mute. Sige, sige.